Tahan po natin itong pinag-uusapan pa ulit-ulit. Lalo na nang binanggit po ni Senator Presiding Judge Chis Escudero na ang conviction threshold, ibig sabihin po yung pinaka-minimum na boto ng mga senador na magpapakonvict kay Vice President Sara Duterte para siya po ay matatanggal na sa pagiging Vice President at kakatigan at papanigan yung mga akusasyon sa impeachment court sa kanya, ay kailangan pong 16 ang 2/3 votes computation. Ano pong ibig sabihin nito? Ang banggit na ito na pahayag ng Senate Presiding Judge na si Senator Chis Escudero, ang sabi niya, to those who do not agree or wishes to have clarification on this constitutional threshold in creating the 2/3 votes, you may go to the Supreme Court to challenge or clarify this. Sapagkat malinaw po kasi ang nakasaad sa saligang batas, sa konstitusyon. Ang sinasabi po doon, the 2/3 shall be the 2/3 of all members of the Senate. And there are 24 members of the Senate right now sa Republika ng Pilipinas. So ang 2/3 computation ng 24 na senador ay 16. Hindi po nakasaad sa probisyon o nakasulat sa saligang batas na ang magboboto ng mga senador ay dapat 2/3 of those members of the Senate who are present in the impeachment court. Hindi po nakalagay doon. Hindi rin nakalagay na 2/3 of all members of the Senate who are joining and participating in the impeachment trial. Hindi rin nakalagay yun. Hindi rin sinasabi sa konstitusyon na 2/3 of all the members of the Senate excluding ang absent. Hindi sila bilang sa botohan. O, di ba? Hindi nakalagay yun. Ang nakalagay po sa letters by the constitutional provision ang nakadeklara 2/3 of all the members of the Senate. You don't need to supply or add something that are not, or those which are not written clearly. So hindi mo na kailangang i-interpret yun. All members of the Senate, 2/3. Sino ba ang mga miyembro ng Senado? E di ang 24 na naihalal at ang kanilang termino sa kasalukuyan ay aabot pa hanggang 2028. Senador pa rin sila. Hindi ka lang magiging senador at hindi ka magiging miyembro ng Senado kung ikaw ay magre-resign. May nag-resign ba? Kina Bato de la Rosa, kina Senator Marcoleta, kina Senator Jinggoy Estrada? Wala po. Walang nag-resign, di ba? May namatay ba? Walang may namatay pa. At sana walang may mamatay dito sa mga matitinong senador ng Republika ng Pilipinas. So resignation, death, or permanent incapacity. Halimbawa, senador ka, hindi ka nag-resign, hindi ka namatay, pero na brain dead ka, na coma ka, o kaya ikaw ay paralisado na, hindi makapagsalita, hindi makapaglakad. So paano ka pa maging senador? No? Death or permanent incapacity. Ang pangatlo, expulsion. Ikaw po ay na-expel. At para ma-expel ka, kailangan po 2/3 din ng mga kasama mo ang magboboto na ikaw ay hindi nakasama sa Senado. At dahil ikaw ay minilabag na mga tungkulin o kaya pananagutan sa batas. So, resignation, death or permanent incapacity, and expulsion. Yung pang-apat po, kapag ikaw ay umalis sa Senado, magre-resign ka rin. Kapag ikaw ay na-appoint, for example, sa Korte Suprema ng Presidente at ikaw ay tinanggap mo ito, hindi ka na rin senador. Wala namang ganong kaso. At hindi ka na rin magiging senador kung nadesisyonan ng Korte with affirmation sa Supreme Court, with finality of conviction, na ang kaakibat na penalty ay disqualification from holding public office.
Wala naman po. On trial lang po. O hindi pa nga nagsimula ang trial para kay Senator Jinggoy Estrada. Ganon din po sa gawa-gawang kaso sa kanila at kay Senator Marcoleta. Si Senator Bato de la Rosa po walang kaso dito na hinaharap sa local or domestic court. All circumstances malinaw na sila ay miyembro ng Senado. So 24 pa rin po ang miyembro ng Senado. At ang sabi ni Senator Chis Escudero, you go to the Supreme Court if you want to challenge that. Ngayon, marami pong hindi pwedeng ito ay palagpasin. Halimbawa, itong Kulukoy at atat na maging sip-sip kay Marcos at kay Romualdez. Itong si Mel Santamaria, nagpapakilalang din ng College of Law ito. Kung hindi siya maampat-ampat at mapigilan sa kanyang opinyon, ba't hindi ka tumakbo sa Korte Suprema? At magsumite ka ng petisyon patungkol sa kung ano ang tamang interpretasyon sa 2/3 of all members of the Senate. Why not do it? Bakit doon mo itinatapon ang lason ng interpretasyon mo sa binabaluktot mong interpretasyon na ang 2/3 ay dapat doon lang sa aktwal na bahagi ng impeachment court ng mga senador? Walang nakalagay yan sa konstitusyon. Yun ang binabanggit ni Senator Chis Escudero. You can go to the Supreme Court and challenge that decision. Kasapagkat hindi mo pwedeng i-interpret ang saligang batas batay sa idinadagdag mo. Batay sa hindi nakasulat. Ang nakasulat, 2/3 of all members of the Senate. And there are qualifications and category and basis para ikaw ay hindi maging miyembro ng Senado at hindi ka na maging isang senador. Resignation, death or permanent incapacity, expulsion, and conviction with accessory penalty, final conviction hindi lang sa RTC or Court of Appeals, Supreme Court na nagsasabi na hindi ka na pwedeng humawak ng anumang public office. These circumstances, yung apat na binabanggit ni Ka Eric, at yan ay walang kumukontra, yan talaga ang batayan para hindi ka na maging senador. Hindi po ang temporaryong pagkakakulong. Kahit nakakulong pa po si Senator Marcoleta, si Senator Estrada, at nagtatago ngayon si Senator Bato de la Rosa, sila po ay senador pa rin ng Republika ng Pilipinas. Until ang apat na yon ay nandun. Resignation, death, or incapacity permanently at expulsion. At yung kaakibat na desisyon na ikaw ay convicted na with finality of decision at the Supreme Court with accessory penalty removing you your right to hold public office. Walang ganun. So, kung these are no existing circumstances involving Senator Bato de la Rosa, Senator Marcoleta, and Senator Jinggoy Estrada, therefore, sa bilangan po kung sinong bumubuo ng current Senate of the Philippines or the Republic of the Philippine Senators mula po 2025 or mula 2022 hanggang 2028 ay isang termino nila yan hanggang 2033 pa nga si Senator or 2031 pa nga si Senator Bato de la Rosa at si Senator Marcoleta. As per election term, 2031 sila matatapos, mga kababayan. So, sa lahat po ng mga nagko-question at hindi kontento doon sa ruling na isinagawa ng Senate Presiding Judge sa katauhan ni Senator Chis Escudero, ang sabi niya, malaya kayong pumunta sa Korte Suprema. So yan, malaking issue ito, pero can Senator Chis Escudero be overruled? Imposible po, kasi kailangan para mo-overrule si Escudero, it should be 13, no? Majority plus 1. Pero ngayon, ang majority decision ay nakasalalay lang sa actual senator judges. May 12 po na mga senador na kontrolado ni Marcos plus Chis Escudero. So sa panahon po ng pag-rule ng desisyon, pwedeng ma-overrule si Chis Escudero. Pwede po. Pero pwedeng hindi ma-overrule ang opinyon ng taong bayan. Kasi nakalagay naman po talaga sa saligang batas, you don't need to interpret something that is not there. Ang nakalagay very clear,
2/3 of all the members of the Senate. And right now, there is no argument. Si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy Estrada, at si Senator Marcoleta are still members of the Philippine Senate. They are still senators of the Republic of the Philippines, regardless of their current circumstances. Di ba? So, kung paulit-ulit na lang ang debate na ito, dahil gusto nga nilang hilutin na dapat 2/3 of all those present in the impeachment court, no? E di 2/3 of 21. Kung 2/3 of 21, pwede pong 13.5. Tama po ba? Kasi 66% of 21 ay 13.5, mga kababayan. So 13 lang sila. Pero kung hindi boboto si Chis Escudero dahil paninindigan niya ang kanyang ruling, of course, may nakasalang na espada o ispading sa kanyang liig na tutuluyan sa ng kaso nitong attack bulldog ni Marcos na si Ombudsman Remulla ng plunder case, no? Pwedeng mangyari yon. At kapag ginawa yan na ipilit na pagbutuhin si Escudero, kapag manindigan siya, kasi kahit 21 lang, 8 po na mga senador ang naninindigan at hindi nagpapakontrol at nagpapatali sa liig at nagpapahawak sa ilong nila sa kay Marcos Jr. at sa mga alipores nito, edi kailangan ng 13. Kung ang ruling ng Senator Judge Escudero ngayon ay dapat 16 at kung ipipilit ng 12 hudas na kasamahan niya, na kontrolado ni Marcos, na i-overrule siya at i-compute nila sa 13, wala pa rin silang kasiguruhan na 13 makukuha nila. Kasi nga may paunang pahayag si Escudero unless kakasuhan din siya. And along the course of the Senate impeachment trial, ipapa-aresto siya ni Boying Remulla upon orders of Marcos Jr. Aba, kaabang-abang ito. At tingnan natin kung tatanggapin pa rin yan ng mga mamamayang Pilipino. Kung yan ay matino pa rin ba, kahit marami ng kabaliwan ang ginawa at pinaggagawa ng gobyerno sa kasalukuyan, matino pa rin ba na kung sakaling hindi pumanig si Chis Escudero sa 13 na numero na target nila na ipakonvict si Sara Duterte instead of 16 at 12 lang ang mag-convict, para kuhanin nila si Escudero, magiging 20 na lang, mga kababayan. Kaya 66% magiging 12.5, 12 lang ang kailangan nila hanggang sa ubusin nila isa-isa ang mga senador. Aba, kaabang-abang ito. At mukhang yun nga ang purpose ni Marcos at nila Remulla. Kaya sa nagsasabi na ililipat si Remulla sa Supreme Court, hindi malabo pa yun. Kasi mas kailangan ni Marcos si Remulla na tagapagtaguyod ng kanyang mga ginagawang political demolition job rather than being a real ombudsman for the Filipino people na tagabantay ng kabanang bayan supposedly at tagapagtanggol ng mamamayan laban sa mga kurakot, mandarambong at mga abusado sa gobyerno. Hindi po yun ang ginagawa ni Remulla. Siya po mismo ang abusado at tagapagtanggol ng mga mandarambong at mga kurakot sa gobyerno. The way he conducts himself as the ombudsman right now. No? Pinagtatakpan niya, kagaya ng ginawa nila Ping Lacson at nila Tito Soto at ng grupo nila, ang mga mandarambong sa Senado. Pinagtakpan nila sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Marcos, ang anak niya, ang mga alipores ng sindikato nila Martin Romualdez. Walang nakasuhan, walang nasampahan ng criminal charges, walang nakakulong, walang trial para sa mga na-identify noon sa Senate Blue Ribbon Committee. Like Martin Romualdez, Sandro Marcos, Stila Kimbo, sila Dong Gonzales, itong sila Bunuan, aba, naging mga state witnesses pa sila. Mga kababayan, kulukoy talaga ang nangyayari ngayon sa gobyernong ito ni Marcos. But nonetheless, hirap na hirap sila magpa-convict kay Sara Duterte ngayon. Hindi lamang dahil wala at kulang ang ebidensya, hindi lamang dahil binabaloktot ang articles of impeachment at ipinipilit ang mga aligasyon laban sa Vice President, hindi lamang dahil alam naman nila talaga na walang kaso at hindi ito tungkol sa pananagutan di umano ng Vice President. This is all about power. Gusto nilang i-remove si Sara Duterte at maskara nila itong impeachment trial na ito. Yung impeachment process, yung pag-abuso nila sa impeachment mechanism ng ating saligang batas.
But it's all about power. Sapagkat kung hindi nila maparemove si Sara Duterte with accessory penalty of disqualifying her to be able to become candidate or be part of the government anymore upon conviction at the Senate Court, edi makakatakbo si Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028, mga kababayan. Yun ang ikinatatakot nila Marcos at nila Romualdez at na mga alipores nila. And so therefore, ang impeachment trial na ito is not about accountability, it's not about the intent of the moral dignity, about accountability of public officials. No, it's all about power, consolidation of power, consolidation of and monopoly of the powers na mayroon po sila Marcos at sila Romualdez para manatili po ang kapangyarihan, poder at ang kanilang pagkagahaman ng todo-todo sa kapangyarihan at kabanang yaman. Yan ang objective nila at mawawala na ang isang Sara Duterte. Kaya naman po, hindi lamang dahil binaloktot na ang proseso ng impeachment trial, ng impeachment case ng proceeding sa House of Representatives, kundi nilabag ng mga batas, wala sila talagang numero ngayon. Kaya nga sabi ni Professor Clarita Carlos, naging unang National Security Advisor ni Bongbong Marcos Jr., ay lahat ng ito legal acrobatics. Kung si Attorney Sal Panelo, propaganda war lang ito. Because they cannot hold in conviction with the votes of at least 16 senators that will convict Sara Duterte. Pero, ang tawag naman dyan sa psychological operations o sa mga tinatawag na ideological conditioning, ito po ay suspended animation. Nililito, nililibang, inaaliw nila ang mamamayan mula doon sa totoong issue ng taong bayan.